El Filibusterismo, Kabanata 16. Ang pamagat, ang mga kapighatian ng isang inchik. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Asignaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 16 ng El Filibusterismo. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na nilalaman. Una, ang mga pangunahing tauhan. Pangalawa, ang mga talasalitaan. Pangatlo, ang buod. Pang-apat, ang mga implikasyon. Panglima, ang mga isyong nangingibabaw. At ang panghuli, ang pagpapahalaga. At ngayon ay puntahan natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo. Mga pangunahing tauhan. Una ay si Quiroga. Pangalawa, si Simon. Pangatlo, si Don Timoteo Pilaez. Pang-apat, si Juanito Pilaez. Panglima, si Padre Salve. Pang-anim, si Don Custodio. At si Benzaib. At ngayon naman ay puntahan natin ang mga talasalitaan. Unang salita, palamuti. Ibig sabihin dekorasyon. Halimbawa, naging magarbo ang tahanan ng inchik, sanhi ng mga palamuting isinabit. Pangalawang salita, madaingin. Ibig sabihin, mareklamo o nagreklamo. Halimbawa, nagdadaing si Quiroga kay Simon sapagkat wala raw nagbabayad sa kanyang pautang. Pangatlong salita, panunuyo. Ibig sabihin, pagpapalangis. Halimbawa, ugali na ng mga inchik ang panunuyo sa may kapangyarihan kung may hinihinging isang bagay. Pang-apat na salita, maralita. Ibig sabihin, mahirap. Halimbawa, ipinag-utos ng general na gibain ang mga bahay na pawid ng mga maralita. At ang panghuling salita, kahalubilo. Ibig sabihin, kasamang kausap. Halimbawang pangungusap. Kahalubilo ng mga praile, opisyal at kawani ng pamahalaan ang mga negosyante at kilalang tao sa lipunan. At ngayon naman ay puntahan natin ang mahalagang pangyayari sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo, ang pamagat, ang mga kapighatian ng isang inchik. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar at mga kawal ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya ay sinabi nitong nalugi at bumagsak ang kanyang negosyo. Halatang-halata ang panunuyo ng inchik kay Simon. Halos naglumuhod ito sa pagbati at pagdao pa ng 2 kamay sa mukha. Kulang na lang ay bumulalas ng tuwa si Simon. Alam niya ang drama ng inchik. Paano malulugi ang isang taong nakapaghanda ng ganoong karangya? Alam ni Simon na taktika ng negosyanteng inchik. Sa loob ng isang silid nag-usap ang dalawa. Ipinakita ni Simon kumakagat siya sa kagustuhan ng inchik. Sinabi nitong babawasan ng 2,000 ang utang nitong 9,000 at si Simon rin ang maniningil sa mga nangutang nito. Kaya unti-unting sumigla si Quiroga. Makailang sandali, sinabi ni Simon kakailanganin niya ang bodega ni Quiroga para sa ilang kahon ng pusil at bala. Nabigla ang inchik subalit madali siyang napapayag sa sinabi ni Simon kapalit ang maraming pabor na nakukuha niya. Napanatag din ang loob sapagkat pinangakuan siya ni Simon na hindi mananagot at hindi masasangkot. Nang sila'y bumalik sa sala, nasa kainitan ang mga pagtatalo tungkol sa pagpapakain at pagpapadamit sa mga bilanggo. Mainit ang usapan ng mga praile tungkol sa mahika at magnetismong may kinalaman raw sa ulong nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Leeds. Natigil ang pagtatalo nang inanyayahan ni Simon na panuurin nila ang palabas sa perya upang mapatunayan kung ito ba ay may katotohanan. Ang wakas ng
Kabanata 16 ng El Filibusterismo. At ngayon ay puntahan natin ang implikasyon. Ang mga usap-usapan sa sari-saring bagay katulad ng negosyo, pagkakautang, karaingan, mungkahi, kautusan at iba pa ay karaniwang nagaganap sa handaan sapagkat nagkakatipon-tipon doon ang iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw. Unang isyo, isyong panlipunan. Kapag ang isang tao katulad ni Quiroga ay may kailangan, idinaraan niya ito sa pagre-regalo, paghahandog ng masaganang salo-salo, paglalangis at paggawa ng iba pang paraan para mapalapit sa mga haligi sa bayan. Natuto na rin ang mga Pilipino sa ganitong gawain hanggang sa kasalukuyan. Isa pang isyu, isyong pampamahalaan. Suliranin pa rin noong panahon ng Kastila ang tungkol sa pabahay, pagbibigay damit at pagkain sa mga bilanggo. Walang ginagawa ang pamahalaan noon para sa mga maralita, bilanggo at naapi. Dahil ang mga Kastila ang namamahala, wala silang malasakit sa mga Pilipino. At ngayon ay puntahan natin ang pagpapahalaga sa Kabanata 16. Pagpapahalaga. Ang mga dayuhang intsik ay laging nagtatagumpay sa negosyo dahil sa pagtsatsaga, pakikisama, kababaang loob o pagpapakumbaba at magiging sanay sa hirap. Isa sa mga natatanging katangian nila na nararapat sanang pamarisan nating mga Pilipino. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.